Pinili man na maghiwalay ng mag-asawang si Sarah Lahbati at Richard Gutierrez, ay nananatili naman na maayos ang relasyon nila bilang mga magulang sa kanilang mga anak na si Zion at Kai. Ito ay ayon kay Sarah. Sa nilabas na interview ng isang magazine ay sinabi ni Sarah na nananatili umano silang magkaibigan ng aktor. Kabaliktaran ito sa mga naglalabasan balita tungkol sa hiwalayan ng dalawa. Marami kasing lumalabas na balita na matapos kumpirmahin ang hiwalayan ng dalawa, ay hindi na umano maayos ang kanilang estado kahit na magkaibigan na lamang sila. Base din kasi sa mga parinigan ng mga magulang ni Sarah at Richard, ay mapagkakamala naman talagang hindi maayos ang dalawa. Ngunit tinuldukan na ito ng aktres, kaya naman maraming taga-suporta ng dalawa ang kahit paano ay natuwa sa sagot na ito ni Sarah. Marami din haka-haka ang mga netizens na kung marahil ay hindi nakialam ang mga magulang ng dalawa, ay baka naayos ni Sarah at Richard ang kanilang relasyon. Matatandaan, unang sinabi ni Annabel Rama na nagulat na lamang daw siya nang biglang sunduin si Sarah ng mga magulang nito. Wala naman daw siyang alam na nag-aaway ang mag-asawa. Para din kay Annabel ay gusto din sana umano niyang magkaayos si Sarah at Richard dahil mahal umano nito ang kanyang mga apo. Ayaw daw ni Annabel maranasan ng kanyang mga apo ang broken family. Kaya kung siya daw ang tatanungin ay, mas gusto daw sana niyang magkabalikan ang mag-asawa, ngunit sila Richard na daw ang nagdesisyon, kaya wala na daw siyang magagawa dito. Kaya ngayon ang tanging hiling na lamang umano ni Annabel para sa kanyang anak na si Richard, ay makahanap siya ng babaeng mamahalin siya at makokontento sa kanya hindi na maghahanap pa ng iba, katulad umano ng ginawa niya sa kanyang asawa na si Eddie Gutierrez. Panalangin din ni Annabel na magtuloy-tuloy ang karera ni Richard sa showbiz industry. Bahagi ng birthday greetings ni Annabel para kay Richard nang nagdiwang ito ng kaarawan noong linggo. Ang birthday wish ko for Chard ay good health, na ilayo siya sa disgrasya. Makahanap ng lifetime partner na mag-take care sa kanya, sa lahat-lahat katulad ng ginawa ko kay Eduardo, Eddie Gutierrez. Babaeng hindi na tumitingin sa iba. Iyan ang dinasal ko kanina sa Santo Niño. Tuloy-tuloy rin ang magandang karir niya. Mabigyan siya palagi ng good projects ng ABS-CBN. Samantala, hindi na din inurungan pa ni Sarah Lahbati ang pagtawag sa kanya ng gastador. Ayon sa aktres ay okay lang naman daw maging gastador lalo pa kung sariling pera at mismong ikaw ang nagtrabaho sa perang ginagastos. Bahagi ng statement ni Sarah. I think when you work hard for your own money, you don't owe anyone any explanation. You work so hard to do what? To explain yourself. No. If you have a job and you work so hard, then you don't have to explain yourself to anyone. Just do your thing, whatever it is that you want to do. Sa ngayon ay busy na si Sarah Lahbati sa kanyang pagbabalik showbiz matapos na ito'y huminto dahil sa naging focus ito sa kanyang buhay may asawa at pagiging ina ng ilang taon. Dahil sa pagbabalik ng aktres sa showbiz ay nakabili na din ito ng bago niyang bahay at ngayon ay on process na ang pagbili ng ilan pang mga kailangan nito sa kanyang bagong bahay. Maraming natutuwa dahil sa wakas umano hindi na siya masasabihan ng kung ano-ano ng kanyang biyanan na si Annabel Rama. Marami din nakapansin ngayon na mas mukhang masaya si Sarah, kahit na maraming issue at patuloy siyang pinariringgan ng kampo ni Richard. Samantala may matinding statement naman si Christy Fermin tungkol sa umano'y pagpapapansin ni Sarah Lahbati sa social media. Pang-inis din itong si Sarah Lahbati no? Talagang din hindi rin talaga matitigil ang mga kwento tungkol sa kanila ng pamilya Gutierrez. Mapang-inis ang girl! Alam mo, Nay, meron siyang gusto patunayan talaga Kaya panay ang pa-flex niya na mga kung anik-anik at Diyos ko nagbabagal sa TikTok ang kanyang mga ginagawa. Kasi siyempre, nakakatawa yung mga tao sa mga pinopost niya na sagot ito, paninig ito sa kabilang kampo. At saka tama ba yung sisigaw ka na, tara na, magwaldas na tayo. Diba? Tara na, magwaldas na tayo na ang pinag-ugatan po nito ay yung sinabi ni Tita Annabel noon pa, ilang buwan na nakararaan, habang nagpapakahirap ang kanyang anak sa pagtatrabaho. Ayun naman, yung isa, waldas ng waldas, pinanindigan na ni Sarah Lahbati at nagagalit ang nanay niya kapag may mga nagpo-post na, ano ka ba naman, Sarah, sa halip na tumahimik ka na lang, huwag ka na kasing ganyan, flex ka pa ng flex. Pati ang bankbook niya, inilabas niya. Ano to? Gusto niya sabihin na, oy, di ko inawaldas sa pera ng ama ng mga anak ko, no?
Nako, Sara Labati, pigilan mo ko, Romel Chica, pigilan mo ko. Nay, please! Baka meron pang lumabas sa bibig mo! Hindi na! Pinag-isipan ko na yan. Wala nung matanggap ko yung kwento na yon, inisip ko na lang, wala namang lihim na hindi nalaladlad sa publiko. Kaya bahala ng panahon ang humusga. Pero kung pwede lang, Bon, naku, Bon, mangliligalig tayo pag inilabas ko ito. Ay, nako, nakakaloka. Kaya makikita mo na yung wala talaga walang kahintuan nito, walang tuldok. Dahil sa halip na tumahimik na lang, ayan flex pa ng flex ng kung ano-ano. At saka, nang-iinis mapamuwisit. Diba? Oo, yung tawagin ka sa social media na Waldacera, patron saint of shopping, unbothered, di ba napakanega para sa kanya? Hindi mo ba siya doon, nababahala na, naku, hindi ko na to kasi parang sa akin babalik lahat ang ginagawa. At saka, Romel, di ba karaniwan kapag may naghihiwalay na mag-asawa o magkarelasyon pa lang, nakukuha ng babae ang simpatya ng publiko. Pero napapansin ko, unti-unti hanggang sa sumagad na ngayon, sa halip na makuha ni Sara Labati ang pakikipagsimpatya ng ating mga kababayan, siya ngayon ang inuupak-upakan, di ba? At saka hindi pa napansin. At saka napansin mo, magmula nagkaroon ng social media, patas na ngayon ang mga lalaking mga lalaking na ng asawa, dati parang babae lang ang kwento na naloloko ng asawang lalaki. Pero at saka, Romel, eto po, totoo to. Iba na po ang panahon ngayon. Dati-dati, kahit pitikin mo ang artista, tatahimik lang, dalawa lang silang way para makasagot. Ngayon, hindi. Isang purot lang. Nakabulgar na sa buong bayan ang kanilang reaksyon dahil sa social media. Ang tatapang na nila ngayon, di ba? Kaya, kayo nagbubukas ng pintuan para kayo pasukin ng mga bisita na hindi nyo inaasahan. Kaya dapat sa inyo magsimula yung pananahimik. Tapos si Richard, walang ganong sinasabi laban sa kanya, di ba? Yan. Pero ito, si babae na nagpo-provoke talaga ako, ito pa ang sinasabi mong Waldacera ako. Ganun ang mga caption niya, ito yung sinasabi mong Waldacera ako, ha? Ito. Tara, magwaldas na tayo! Di ba? Ito, sabi ni Boyzy Caragay, sutil yata si Labati. Hinihinis ba talaga ang ex-biyanan niya, knowing Tita Annabel, hindi siya uubra. If you want war, I'll give you war. Di ba, Tita? Naku, Boyzy, yan ang kasunod natin ngayon na issue. Ayan, si Tita, naku po, si Neneng Putot Gilsoli ng LA, grabe. Talaga rin naman, ibang klase, nakatutok na sila ng kanyang apo. Naipalagay ko po, she's playing mind game out of her bitterness. Yan po ang way niya to retaliate. Malakas din po loob niya lumaban, malamang po. May fallback siya kasi at yung tao na yon ang nagpapalakas ng loob niya. Ay nako, Dan Clavicillas, pigilan mo ako anak, pigilan mo ako. Ayan. At sabi ni Iron Lia, ayan, na umihigop na siya ng mainit na kape. Ang bilis ng araw, pati mga issue sa showbiz, mabilis din. Tumusulpot kung saan, nako, napakainit na. At alam mo, ngayon katatapos lang ni Lulu Malig sa kanyang trabaho, nag-aapura siya talaga pabalik sa kanyang bahay para live siyang makatutok ngayon ng Christy per minute. At ganun din si Wating-Wating ng London. At sila daw ay ka-video call daw niya kahapon sina Katrina Karim, Mariel MMM, Donna ng Saudi Arabia at Isay ng Qatar. Kahit may work, Gina Giga pa rin kami sa chika. Masayang-masaya sila nanay dahil sa CFM at SNN. Hindi na mapigilan ang pagkalat ng pandemic, Marites. Thank you, nanay, sa inyo ni Romel dahil sa CFM. We are connected. Hindi ako titigil na hanapin. Hindi ako titigil na hanapin ang mga iba pang adik sa CFM at SNN. Nag-umpisa na po kami maghanap hanggang sa kasuluk-sulukan ng buong mundo. Thank you and love you, nanay ko. Thank you. Wating-wating ibang klase ka rin. Grabe ka rin. Oo, grabe talaga. Nag-a-approve sila sa trabaho para makatutok. Iba kasi yung live mo atong hayan Una ka makakaagam. Ito sa magre-replay ka lang muna, Ito, sabi ni Tita Nene Ulanday, lumilitaw ng unti-unti ang tunay na kulay ni Sara Labati at parinig ng parinig pa. Akala ko pa naman nung una, tahimik lang ang imahe niya.
Tita Nene, wala po naman na itatago. Kung ano yung naturalesa, na-enhance lang po. Pero lilitaw yan kalaunan. Okay, dito na tayo sa sagot naman ni Tita Annabel Rama. Okay, Romel, ikaw ang kumutsero sa biyaheng ito. Nako, ang ilang beses na bang pagsagot ito ni Tita Annabel sa mga post ni Sarah, hindi pa siya nadala. Di ba yung sinabi na, natatandaan pa natin yung sinabi ni Tita Annabel, ayoko rin ikaw maging manugang. Di ba yung mga ganyan? Hindi bagay sa'yo, Kapilyo Gutierrez. Oo, di ba yung mga Hindi ka ganyan? bagay sa pamilya namin. At etong pinakamatindi, ang kapal ng mukha mo. Aray. O, di ba? Ang kapal ng mukha mo. Parang ang sinabi niya pa na, buti ka nakatiis sa'yo yung anak ko eh. Na mag-isama eh, di ba? Oh. Correct. Ay, ang dami-dami kayang kwento. Ang dami-dami kayang kwento ni Tita Annabel. Pinigilan lang siya ng lawyer.